Kaswabe, this is the 2024 Dongfang M-Hero 917. Nais ko munang pasalamatan ang Dongfang Motors for allowing us to film this fearless SUV. Sa lahat ng information na kinakailangan mo, ilalagay ko lang dyan, Kaswabe, sa pin comment below. The unit price is around 7 million pesos. Anyway, Kaswabe, ang katabi natin is a hyper SUV. This one is the most powerful Chinese off-roader SUV at kung makikita mo naman, very dominating siya and fearless sa lahat ng mga terrains na pwede niyang puntahan, Kaswabe. Kung si Batman, merong Batmobile. Pero pag magkakaroon siya ng isang SUV, I think, Kaswabe, this is the one. Inspired nga pala ito sa isang Chinese military SUV na meron siyang resemblance sa isang Razvani Vengeance. So on this video, i-check natin kung ano ang mga exterior features. Then after that, sa interior naman. So what are we waiting for? Kaswabe, let's begin. And yes, Kaswabe, papakita ko muna sa inyo ang itsura ng exterior ng ating M-Hero. Starting sa kanyang very iconic na badge. Mukha siyang emoji na aggressive na pinapalabas niya yung muscle niya, di ba? This is a road dominator. Saktong-sakto pa yung pinaka-body color natin, satin finish na black or gray ito. Ganun yung touches niya. Pero doon, meron siyang dual tone kasi piano black yung mga A-pillar natin. Ground height niya, 221 mm ito. Converted nga pala, almost 9 inches. Ang maganda pa niyan na paglalaroan natin yung pinaka-ground height. So mamaya pag-uusapan natin yan. You have a huge and aggressive large bumper. Dating naman dito sa bonnet niya, may mga socket ka dito. Ang kulang na lang lagyan mo ng mga weapon ito eh. Like those, di ba? Iba-ibang ammunition, Gatling gun, pati itong bonnet na to. This one, may pwede kang i-modify dito na pang battle ready na talaga siya. Going here sa main headlamps natin, ang naisip namin dito ni Ubid actually, battle ready na rin ito as a warrior. Kasi alam mo yung mga samurai na merong scar sa mata. Ganun yung styling ng LED DRL natin. Tapos black yung platform, syempre nandun yung projector bulb natin. And meron ka ritong fog lamps sa pinakailalim. So as we continue, Kaswabe, ito yung fenders, ang daming linya. Perfect for maximum aerodynamics ang itsura niya. May mga fake vents ka lang, syempre for aggressive touches lang yan. And again, yung A-pillar natin is piano black and even the side mirrors, meron tayong mga blinker. Yung wheels and tires natin, ang sukat niya naman ay 275, 65 and R20 with Pirelli Scorpions na tires. Brembo brakes na to. Andyan yung badge ng ating M-Hero. Huge na rotor disc. Meron nga pala itong super power na quad electric motors on each wheels, okay? Equipped ito ng 142 kilowatt per hour na battery. Ang horsepower nito ay nasa 1,088 and 1,400 Newton meter of torque. This one will go 0 to 100 ng 4.2 seconds, which is nasa territory ng mga sports car. Ganun siya kabilis, okay? Ang mileage niya naman, lagpas 500 kilometers. Ilalagay na lang natin dyan yung pinaka-specific niya, Kaswabe. And pinaka-the best niyan, may mga air suspension nga pala tayo. Of course, para i-dominate niya nga pala yung lahat ng klase ng off-road terrains. Kaya ibig sabihin, kahit sa ang environment, this is fearless. Kaya nga sinabing ganun, never back down. Kahit anong terrain, kaya niyang sugurin. So, expose nga pala yung mga hinges natin dito. Meron kang M-Hero na patch. Grabe, very aggressive. Meron kang stepboard dito. Again, aggressive lines. Ito yung mga door opening handle natin. Pwede mo ritong hatakin, pwede mo rin ditong pindutin. Ang tangkad niya lang, lalagay natin kung ano yung pinaka-sizing and dimension ng ating M-Hero 917. Yung charging port ng mga door caps natin, dito, you have sa right side, and doon naman sa rear panel, meron ka rin. So, ibig sabihin, dual yung pinakapinto niya. Check naman natin yung kanyang rear fascia. Papunta naman tayo sa rear fascia ng ating maangas na SUV. Very boxy pa rin yung definition niya with those aggressive touches and dominating lines. Shark's fin na merong camera, integrated third brake light. This is your rear window, okay, ang lapad niya. Tapos, hindi ito cover ng extra wheel and tire natin. Extension nga pala ito ng added cargo natin. Sa harap nga pala, meron tayong Under Armour na steel skid plates and yung recovery hooks natin available doon. May mga fake vents ka, again, for maximum aggressiveness na mga touches. Keyhole dito. This one open sidewards.
Pero unahin natin, sequential rin pala yung mga ilaw dito, katulad kung ano yung styling doon sa main headlamps natin. If you want to open this, press the switch dito sa ilalim. Diba? Bubuksan natin yan, pa-sidewards. Saan ako dadaan? Teka lang, dito sa ilalim. Yan. Medyo mataas lang yung flooring natin because syempre nandito yung baterya. Meron kang available na mga map lights. Nakikita mo yung mga detalye dito and even doon sa ating mga second row seating. Speakers. Then you have switches dito. Pwede mong pababain, pwede mong i-lift. Okay? Pero dito rin nagpo-fold yung mga seats natin para pag added cargo ka na medyo mahaba-haba, pwede natin idapa yung mga upuan. Lights, 12 volts, and syempre may mga tie points tayo na available dito. O yan. Pero pag tiningnan mo naman yung tailgate natin, yan, muna ako dito. May sabitan ka. 3 kilograms, 3 kilograms. Ito naman yung handle natin. So may hydraulics ka rito para mas smooth yung opening and closing. Naka-vacuum doors tayo. Okay? Soft closing. Check this out. Yun, nilapag lang natin and nag-snap out na siya. Anyway, we are done here, kaswabe. Lipat naman tayo sa interior ng ating M-Hero 917. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang, kaswabe. Yes, kaswabe, welcome sa ating super luxurious na driver cockpit at manlalaki yung mata mo, kaswabe, sa mga details na makikita natin dito. Umpisahan natin, nakakasilaw yung mga monitor, ang dami. Dito sa taas, meron tayong mga sunroof kasi hindi lang dito sa driver cockpit, meron din doon sa ating VIP row. Ngayon yung settings niyan, para i-tilt natin yung sunroof, meron kang toggle switches for the driver and VIP seating, eyewear storage naman dito. Up next, kaswabe, gently tap para lumabas yung ilaw natin. This is your rear digital camera. If you are lacking of confidence, nire-remind ka ng ating M-Hero 917 dahil nandito ang word na confidence. Mapunta naman tayo sa malapad natin na armrest. Okay, leather upholstery ito. Pero meron siyang detalye na parang liha yung brush aluminum dito. Pag tinamaan nga lang ng siko, medyo mahapde at umiipit. Iangat natin yan, may mababaw kang storage, may chiller ka, LED lights, para mas maging maliwanag. I-close natin yan. Where are the cup holders? Dito siya. Storage, nagtatransform siya into cup holders. Press mo lang to, press mo lang yan, at magic. Sara natin. Ngayon, sa lahat, sa automotive industry, kaswabe, alam ko na alam mo kung ano ang itsura ng e-brakes. Pero eto, ibahin mo siya, meron siyang mga magical surprises. Kasi ang lapad ng e-brakes at dito talaga nakapwesto siya. Ayan o, akala mo i-flip mo, meron kang bubuksan, di ba? Yung detalye niya, katulad nga pala sa surface ng Moon, katulad sa mga Hummer na EV, pero hindi na natin papansinin yon. May sarili naman siyang character dito. Multifunctional na aircraft gear lever. 4x4 drive modes natin. Ito naman, for the lift suspension, ibig sabihin standard tayo. Pag umabot yan dyan sa green, pinaka-angat niya and perfect yan. Nasa off-road terrains tayo for wading depth, mas mataas siya. Dito naman is your gear selector. For example, nakapark siya, gusto mong i-drive. Siyempre yung brakes,
Kailangan diinan ko lang. Mahirap naman. Bigla tayong tumalon. Yari tayo sa Dongfang. Oh, this is your drive. Ayun, pinakita niya yung mga sensor natin and camera automatically kasi malalapit yung mga distance natin and even yung measurement nakikita natin. Ay, yun, reverse. Nakakatakot. Pag pinindot natin yung P, pupunta ngayon siya sa park. Ayan, safe na tayo. Makakahinga na ako ng mas komportable. This is a wireless charging platform. 12 volts, USB Type A and Type C. I think pwede natin itago yan. For a cleaner look, pwede ka meron ilagay dito. Toggle switches, mga brushed aluminum. Meron siyang rear and front locking differentials, hill assist, yung traction on and off, and syempre paglabas ng ating mga camera, merong 2D and 3D, naka-transparent lang yung pinaka-chassis natin. And pagkakaalam ko first in automotive industry, ang tawag nila rito ay skateboard na platform. Hindi ko alam kung anong pinaka-meaning nun, pero syempre nag-research tayo, yun yung natagpuan ko. So tago na natin yung camera. For temperature, this is your vents, 15.6 na infotainment system, and of course, you have the passenger 12.3 inches na mga smart interactive natin na screens. Yan yung nagpaganda dyan. Ngayon, eto yan. Start and stop natin, wala dyan lahat. Kasi nasa manibela siya dito sa bottom right. Katulad siya ng mga supercar na Porsche and Ferrari. Kulang na lang, iikot-ikot natin to eh. So yung steering wheel natin, ang ganda. Mukha siyang mana sa isang Hummer EV. Pero again, naikwento ko lang naman dahil syempre pinagdaanan natin yung mga reviews doon. Syempre yung mga switches natin dyan. To change the drive modes, magugulat ka. Kasi pinaka-best na interpretation ng video drive modes ang meron dito. Ipipress ko to. Personalized mode. Check this out. Oh, may mga building. Sumunod, standard mode. Siyempre, parang natural lang masyado. May mga tao dyan and they love the green surroundings. Ito naman, nasa Skyway drive mode. Sport mode naman to. And this is for comfort mode. Okay, may mga grass, everything is green. Pero pag i-check mo yung 4x4 na settings natin, for snow, ay, hindi ko lang alam bakit lumalabas dito. Pero ito, nasa mga wilderness. Eto, may Arabian music pa yan. Ipapakita ko na lang sa inyo at paparinig ko na lang kasi kinunan ko naman na kaswabe kanina. Meron lang dito na para siyang camera facing the driver. Hindi ko lang maintindihan masyado kung ano to. Pero yun nga lang, ang hirap lang manghula kaswabe or sensor ba yan para makita if you are driving tapos may fatigue ka na, i-alarm ka niya rito. I don't know kaswabe. Okay? Yung gauge cluster natin, very customizable. Hindi ko na lang kinalikot, pero merong crosshair. Yung pinakagitna ng ating digital speedometer. Mga accelerator pedal natin, it has those ambient lights. Katulad dito, may mga strip ka sa dashboard. Pero sa dead pedal natin, merong mountain at meron doon code ng numbers. Hindi ko lang alam kung para saan yon, pero itatry ko kaswabe na i-research kung anong meron. Beacon style na mga air vents, speakers natin, those window switches and memory seats natin, child lock meron, at ang pinakamaganda sa lahat kasi ito yun, yung door handles natin, handgun yung style niya. Pag i-open mo to unlock, lalabas ka, press mo yung button dito, pero pag isasaro mo siya, nagre-reload yung gun. At nakalagay dyan, never back down, kasi nga, napaka-fearless nito in any environment na pupuntahan natin. Pwede mo nga itong itabi sa isang Hummer EV and mga Tesla Cybertruck. Bagay na bagay yung M-Hero 917 natin. Last one is yung seats natin. Butterfly yung ating headrest para mas maging komportable yung mga long rides natin. Of course, nice kong pasalamatan again ang Dongfang Marikina. Please visit their webpage. Ilalagay ko lang dyan sa pin comment below.
Toughman Apparel, maraming salamat. Lalabas na nga pala ang ating very own Rico Suave merch na pinaka-the best. Kaya abangan nyo yan kaswabe sa social media platforms ko. Don't forget to follow and hit the notification bell para updated ka sa mga rare finds natin ng mga reviews dito sa ating bansa. Maraming salamat. God bless. More power and more performance.